Akala mo ba malakas ang bully? Akala mo ba dominante siya, kaya siya nang-aapi? Pero ayon sa psychology kadalasan, ang taong nambubuli ay hindi makapangyarihan. Siya ang pinakatakot, siya ang pinaka-insecure, at siya ang may pinakamaraming tinatagong kahinaan. Ang bullying ay hindi simpleng pang-aasar. Isa itong psychological defense mechanism, isang paraan para takpan ang mababang self-worth, trauma, at takot na hindi niya kayang harapin. Sa video na ito, i-decode natin ang tunay na isip ng isang bully, kung bakit kanila tinatarget, ano ang nagpapalakas sa kanila, at higit sa lahat, paano mo babawiin ang psychological power na pilit nilang kinukuha mula sa'yo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit nambubuli ang mahihina ang ego? May isang bagay na bihirang sabihin tungkol sa mga bully. Hindi sila malakas, hindi sila dominante, at lalong hindi sila confident. Sa psychology, maraming kaso ng bullying ang konektado sa tinatawag na fragile ego. Ito ang uri ng ego na madaling masaktan, madaling ma-threaten, at madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Ang taong may malakas at secure na ego ay hindi kailangang mang-apak ng iba para maramdaman ang halaga niya. Pero ang taong mahina ang ego, iba ang mekanismo niya. Kapag may nakita siyang mas matalino, mas tahimik pero may presensya, o mas kumpiyansa, nakakaramdam siya ng internal threat. At kapag may threat, may defense mechanism. Isa sa pinakakaraniwang defense mechanism ay projection. Ipinapasa niya sa iba ang insecurity na hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya. Kung pakiramdam niya bobo siya, tatawagin niyang bobo ang iba. Kung pakiramdam niya hindi siya sapat, hahanapan niya ng mali ang ibang tao. Hindi dahil totoo yon, kundi dahil iyon ang nararamdaman niya sa loob. May isa pang psychological factor dito, control. Kapag ang isang tao ay walang kontrol sa sariling buhay, maaaring may problema sa bahay, trauma, o pakiramdam na hindi siya pinapansin, hahanap siya ng lugar kung saan siya makakaramdam ng kapangyarihan. At kadalasan, ang pinakamadaling target ay ang taong hindi lumalaban. Dito pumapasok ang power imbalance. Ang bullying ay hindi lang simpleng pang-aasar. Isa itong paraan para makuha ang pakiramdam ng superiority. Isang panandaliang ilusyon ng lakas. Ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi ito naghahanap ng audience. Hindi ito nanghihiya. Hindi ito naninira. Kapag may taong paulit-ulit kang binababa, hindi iyon indikasyon na mababa ka. Mas madalas, indikasyon iyon na may mababa sa kanya na hindi niya kayang ayusin. Ngayon may mahalagang tanong, bakit ikaw ang target? Sa psychology, ang bully ay kadalasang naa-attract sa taong may potential, may uniqueness, o may katangiang wala siya. Ang tahimik na tao na may lalim. Ang consistent na achiever. Ang taong hindi niya makontrol. Ang presensya mo palang threat na. At dahil hindi niya kayang pantayan, sisirain niya. Pero narito ang sikreto na ayaw niyang malaman mo. Kapag hindi ka nag-react, kapag hindi mo binigay ang emotional response na hinahanap niya, nawawala ang power niya. Dahil ang bully ay kumakain ng reaction. Kumakain siya ng takot, galit at validation. Kapag wala siyang makuha, unti-unti siyang humihina. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong tiisin ang abuso. May hangganan ng lahat. At mahalaga ang pag-set ng boundaries at paghingi ng tulong kung kinakailangan. Pero sa psychological level, ang pinakaunang laban ay sa loob mo. Huwag mong i-internalize ang salita niya. Huwag mong gawing totoo ang insecurity niya. Huwag mong akuin ang problema na hindi naman sa'yo nagsimula. Ang bullying ay hindi kwento ng lakas. Ito ay kwento ng takot. Takot na hindi sapat. Takot na maiwan. Takot na makita ang sariling kahinaan. 2. Ang tunay na isip ng isang bully, hindi ito lakas. Kapag may taong malakas ang boses, dominante ang kilos, at tila walang takot manghiya ng iba, madali nating isipin na siya ang may kapangyarihan. Pero sa psychology, hindi lahat ng mukhang malakas ay tunay na malakas. May konsepto na tinatawag na compensatory behavior. Ito ang ugali kung saan pinupunan ng isang tao ang kakulangan niya sa loob sa pamamagitan ng sobra-sobrang pagpapakita ng lakas sa labas. Sa madaling salita, mas maingay ang depensa kapag mas malalim ang insecurity.
Ang isang bully ay kadalasang may mababang self-worth na hindi niya kayang harapin. Sa halip na aminin ang sariling takot o kahinaan, mas madali para sa kanya na kontrolin ang iba. Mas madali na magpatawag gamit ang pangungutya kaysa umamin na siya mismo ay nasasaktan. Ang tunay na isip ng isang bully ay puno ng comparison. Patuloy niyang sinusukat ang sarili niya laban sa iba. Kapag may nakita siyang mas angat, mas may talento, o mas may respeto, nag-a-activate ang internal alarm niya. Pakiramdam niya na babawasan ang halaga niya. At kapag bumababa ang tingin niya sa sarili, hahanap siya ng paraan para may iba namang mas mababa. Diyan pumapasok ang panlalait, pananakot, at pangmamaliit. Hindi ito simpleng biro. Isa itong paraan para itaas ang sarili sa pamamagitan ng pagbaba ng iba. May isa pang mahalagang aspeto. Maraming bully ang lumaki sa environment kung saan ang galit, sigawan o kahihiyan ay normal. Natutunan nilang ang respeto ay kinukuha sa pamamagitan ng takot, kaya dala-dala nila ito sa school, sa trabaho at sa mga relasyon. Pero ang respeto na nakabase sa takot ay hindi tunay na respeto. Isa lamang itong pansamantalang kontrol. Sa loob ng isip ng isang bully, may constant na pangangailangan ng validation. Kailangan niyang may tumatawa sa joke niya. Kailangan niyang may natatakot. Kailangan niyang may umaayon. Dahil kapag nawala ang audience, nahaharap siya sa sarili niyang katahimikan. At sa katahimikan lumalabas ang totoo. Ang tunay na lakas ay may self-control. Ang tunay na lakas ay may empathy. Ang tunay na lakas ay kayang magtagumpay ng hindi naninira. Kung ikaw ay nakakaranas ng bullying, mahalagang maunawaan mo ito. Hindi ito dahil kulang ka. Hindi ito dahil mahina ka. Kadalasan, nagkataon lang na ikaw ang pinakamadaling paraan para takpan ng isang tao ang sarili niyang sugat. Hindi mo responsibilidad ayusin ang insecurities ng iba. Hindi mo trabaho buhatin ang ego na hindi naman sayo. Ang pinakamapanganib na maling paniniwala ay ito, na ang bully ang may kontrol. Sa totoo lang, kontrolado siya ng takot niya. Kontrolado siya ng comparison. Kontrolado siya ng pangangailangan na patunayan ang sarili. At kapag nakita mo iyon ng malinaw, mawawala ang ilusyon ng lakas na ipinapakita niya. Ang bullying ay hindi patunay ng kapangyarihan. Ito ay patunay ng kakulangan na hindi niya kayang aminin. 3. Bullying at insecurity. Ang sikretong ugnayan. May isang koneksyon na hindi agad napapansin ng marami. Kapag may taong nang aapi, kadalasan ang tingin natin ay mas mataas siya, mas malakas, mas dominante. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, madalas may isang bagay na tahimik na gumagalaw. Insecurity. Sa psychology, ang insecurity ay pakiramdam ng kakulangan. Pakiramdam na hindi sapat. Hindi sapat ang itsura, talino, estado sa buhay o halaga bilang tao. At kapag hindi ito nahaharap ng maayos, naghahanap ito ng paraan para makalabas. Isa sa pinakamapanganib na paraan ay bullying. Kapag insecure ang isang tao, sensitibo siya sa comparison. Kapag may mas magaling sa kanya, hindi niya ito nakikita bilang inspirasyon. Nakikita niya ito bilang banta. Parang may tahimik na boses sa isip niya na nagsasabing, mas magaling siya kaysa sayo. Mas may halaga siya kaysa sayo. At para patahimikin ang boses na iyon, sisirain niya ang imahe ng taong nakikita niyang mas angat. Hindi dahil galit siya sayo bilang tao, kundi dahil galit siya sa nararamdaman niya kapag nakikita ka. May tinatawag na downward comparison sa psychology. Ito ang proseso kung saan ibinababa ng isang tao ang iba para maramdaman niyang mas mataas siya. Kapag may taong pinagtawanan, pinahiya o pinababa, nagkakaroon ng pansamantalang relief ang insecure na isip. Pakiramdam niya siya ang nasa itaas. Pero pansamantala lang iyon. Dahil ang insecurity ay hindi nawawala sa pamamagitan ng pananakit ng iba, bumabalik ito. Mas malakas, mas masakit. May isa pang aspeto ang sikretong ugnayang ito. Minsan, ang taong tahimik, focused, o may natural na confidence ang nagiging target. Bakit? Dahil ang presensya mo ay paalala ng kakulangan na pilit niyang tinatakpan. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang magyabang. Sapat na ang pagiging ikaw para matrigger ang insecurity niya. Kaya mahalagang maintindihan mo ito. Kapag may nang-aapi sa'yo, hindi iyon automatic na refleksyon ng halaga mo. Mas madalas, refleksyon iyon ng laban na hindi niya kayang ipanalo sa loob niya. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong tiisin ang bullying. Kailangan pa rin ng boundaries. Kailangan pa rin ng suporta at tamang aksyon kung kinakailangan. Pero sa mental level,
Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo ang insecurity na hindi naman sa'yo nagsimula. Huwag mong tanggapin ang label na ibinabato niya. Huwag mong paniwalaan ang kwentong gawa ng takot niya. Ang tunay na solusyon sa insecurity ay self-awareness at growth. Pero ang bully, pinipili ang shortcut. At ang shortcut na iyon ay ang pag-apak sa iba. Ang bullying at insecurity ay magkadikit. Ang isa ay sintomas, ang isa ay ugat. At kapag nakita mo ang ugat, mas malinaw mong makikita ang katotohanan. Hindi ka nila inaapi dahil mahina ka. Inaapi ka nila dahil may bahagi sa kanila na pakiramdam ay mas mahina kaysa sayo. 4. Paano ka targetin ng bully? Ayon sa human psychology. Hindi random ang pagpili ng bully. Hindi ito basta tsamba. May pattern, may psychology. Sa human behavior, ang isang bully ay hindi lang naghahanap ng kahit sino. Naghahanap siya ng taong sa tingin niya ay may mababang risk at mataas na reward. Ibig sabihin, taong hindi agad lalaban at taong magbibigay sa kanya ng reaksyon na magpapalakas sa ego niya. Una, tinitingnan nila ang body language. Ang taong laging nakayuko, iwas ang tingin, o tila hindi komportable sa presensya ng iba ay madalas napapansin. Hindi dahil mahina ang taong iyon, kundi dahil sa perception ng bully, mas madali siyang kontrolin. Pangalawa, sinusubukan nila ang boundaries mo. Magsisimula sila sa maliit na biro, maliit na tukso. Kapag hindi ka nagsalita o nagset ng limit, susunod ang mas malaki. Sa psychology, tinatawag itong testing behavior. Sinusukat nila kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Kapag nakita nilang walang consequence, tumitindi ang aksyon. Pangatlo, pinipili nila ang taong may emotional reaction. Ang bully ay kumukuha ng lakas sa response. Kapag nakita nilang nasasaktan ka, nagagalit o nahihiya, pakiramdam nila may control sila. Ang reaction mo ang nagiging reward nila. May isa pang mas tahimik na dahilan kung bakit ka tinatarget. Minsan ikaw ang may potential na wala sila. Maaaring mas focused ka, mas may talento, mas may natural na confidence. At kahit hindi mo ipinapakita, nararamdaman nila iyon. Sa isip nila mas madaling pababain ka kaysa pantayan ka. Sa human psychology, may tinatawag na dominance hierarchy. Sa kahit anong grupo, may natural na pag-aagawan ng posisyon. Ang bully ay gumagamit ng takot para umangat sa hierarchy. At ang pinakamadaling paraan para umangat ay ang pagtulak sa iba pababa. Pero narito ang mahalagang insight. Hindi nila tinatarget ang pinakamalakas. Tinatarget nila ang sa tingin nila ay hindi lalaban. Kapag nagbago ang response mo, nagbabago ang dynamics. Kapag malinaw ang boundaries mo, kapag steady ang tono mo, kapag hindi ka nagbibigay ng emosyonal na reward, nababawasan ang incentive nila. Hindi ito magic solution. May mga sitwasyon na kailangan ng authority at suporta, pero sa psychological level, ang awareness ang unang proteksyon. Kapag alam mo ang pattern, hindi ka na basta-basta mabibigla. Hindi ka pinili dahil wala kang halaga. Pinili ka dahil sa perception nila, ikaw ang pinakamadaling kontrolin o ang pinakamalaking banta na kailangan nilang pahinain. 5. Ang silent power na kinakatakutan ng mga bully. May kapangyarihan na hindi maingay. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagyayabang. Hindi ito naghahanap ng atensyon. Pero ito ang pinakakinakatakutan ng mga bully. Ang silent power ay ang uri ng lakas na hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Ito ang presensya ng taong buo ang loob, malinaw ang isip at hindi madaling maapektuhan ng panlabas na ingay. Sa psychology, ang bully ay umaasa sa reaksyon. Umaasa siya sa emosyonal na sagot. Kapag may takot, may hiya, may galit na ipinapakita sa kanya, doon siya nakakaramdam ng kontrol. Pero kapag tahimik kang matatag, naguguluhan siya. Kapag hindi ka bumababa sa level niya, nawawala ang script na nakasanayan niya. Dahil ang bully ay may pattern. May inaasahan siyang response. At kapag hindi niya nakuha yon, pakiramdam niya nawawala ang kapangyarihan niya. Ang silent power ay hindi pagiging mahina. Hindi ito pagtitiis ng walang hanggan. Ito ay self-control. Ito ay emotional regulation. Ito ay kakayahang piliin kung kailan magsasalita at kung kailan mananatiling kalmado. May konsepto sa psychology na tinatawag na non-reactivity. Kapag hindi ka agad nagre-react sa provocation, hindi mo pinapakain ang ego ng taong gustong magkontrol. Unti-unti, nababawasan ang interes niya dahil wala siyang nakukuhang reward. Ngunit may mas malalim pa rito.
Ang taong may silent power ay may malinaw na boundaries. Hindi siya madaling manipulahin. Hindi siya madaling takutin. At higit sa lahat, hindi niya hinahayaan na ang opinyon ng isang insecure na tao ang magdikta ng halaga niya. Ito ang dahilan kung bakit maraming bully ang mas lalong naiinis sa taong tahimik pero matatag. Dahil hindi ka nila mabasa, hindi ka nila makontrol, at hindi nila mabasag ang kumpiyansa mo. Sa loob ng isip ng bully, ang pinakamalaking banta ay ang taong hindi natitinag. Hindi ang taong sumisigaw pabalik. Hindi ang taong gumaganti ng insulto, kundi ang taong kalmado, malinaw at may dignidad. Pero tandaan, ang silent power ay hindi ibig sabihin na hindi ka na magsasalita kailanman. May tamang panahon para mag-set ng limit. May tamang panahon para magsumbong o humingi ng tulong. Ang tunay na lakas ay marunong pumili ng tamang aksyon. Ang kaibahan lang, hindi ka na kumikilos mula sa takot. Kumikilos ka mula sa awareness at self-respect. Ang bully ay lumalakas sa ingay. Ang tunay na lakas ay lumalakas sa katahimikan. At kapag natutunan mo ang silent power na ito, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Dahil ang presensya mo pa lang sapat na. 6. Bakit mas pinipili ng bully ang tahimik na tao? Napansin mo ba ito? Sa isang grupo, kadalasan hindi ang pinakamaingay ang tinatarget. Hindi rin ang pinakadominante, mas madalas ang tahimik. Pero bakit? Sa human psychology, ang bully ay hindi lang naghahanap ng taong iba. Naghahanap siya ng taong sa tingin niya ay hindi agad lalaban. At sa mata ng isang bully, ang katahimikan ay madalas na pagkakamalang kahinaan. Kapag tahimik ka, hindi agad nila alam ang limit mo. Hindi nila alam kung hanggang saan ka magtitiis. At dahil hindi ka palaban sa salita, iniisip nila na mababa ang risk kapag ikaw ang sinubukan. May tinatawag na perceived vulnerability. Hindi ito nangangahulugang mahina ka. Ibig sabihin lamang sa perception nila, mas kaunti ang posibilidad na may immediate consequence kapag ikaw ang ginulo. Pero may mas malalim pang dahilan. Ang tahimik na tao ay kadalasang observant, may lalim, may sariling mundo, at minsan may natural na confidence na hindi kailangang ipagsigawan. Ang ganitong presensya ay maaaring mag-trigger ng insecurity sa taong sanay sa atensyon. Kapag ikaw ay tahimik pero may respeto ang iba sa'yo, nagiging threat iyon sa isang insecure na isip dahil hindi niya makuha ang parehong respeto ng walang pananakot o pangmamaliit. Sa psychology, may konsepto ng projection. Kapag ang isang tao ay hindi komportable sa sariling kakulangan, mas madali niyang ituon ang atensyon sa iba. Ang tahimik na tao dahil hindi masyadong nagtatanggol o nagpapaliwanag, nagiging madaling canvas para sa projection. Ilalagay sa iyo ang label, ilalagay sa iyo ang kwento, ilalagay sa iyo ang insecurity na hindi naman sa iyo nagsimula. May isa pang aspeto. Ang bully ay kumukuha ng lakas sa reaksyon. Ang taong expressive at mabilis magalit ay nagbibigay agad ng reward. Pero ang tahimik na tao, kapag napilitang mag-react, mas ramdam ang epekto. At iyon ang hinahanap ng bully. Ang moment na mabasag ang composure mo. Pero narito ang mahalagang katotohanan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ay control. Minsan, ito ay maturity. Minsan, ito ay kumpiyansa na hindi kailangang patunayan ang sarili. Kung ikaw ay tahimik at naging target, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Mas madalas, pinili ka dahil sa perception nila, hindi sa realidad mo. At kapag natutunan mong pagsamahin ang katahimikan at malinaw na boundaries, nagiging ibang klase ang presensya mo. Tahimik, pero hindi madaling galawin. Kalmado, pero hindi kayang apakan. Hindi ka nila pinili dahil mahina ka. Pinili ka nila dahil akala nila madali ka. 7. Trauma, projection at ang ugat ng pang-api. Hindi lahat ng nambubuli ay simpleng masama. Minsan sila rin ay nasaktan. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na unresolved trauma. Ito ang mga sugat mula sa nakaraan na hindi na proseso, hindi na pag-usapan at hindi na hilom. Kapag ang trauma ay hindi nahaharap ng maayos, hindi ito nawawala. Nagbabago lamang ito ng anyo at minsan nagiging pang-aapi. Ang taong lumaki sa kapaligiran na puno ng sigawan, kahihiyan o pananakot ay maaaring matutong iyon ang normal. Para sa kanya, ang dominance ay paraan para mabuhay. Ang pagiging agresibo ay paraan para hindi siya ang maapakan.
Pero may mas tahimik pang mekanismo na gumagalaw sa likod nito. Projection. Ang projection ay defense mechanism kung saan inililipat ng isang tao ang sariling takot, galit o insecurity sa ibang tao. Kung pakiramdam niya wala siyang halaga, hahanapan kanya ng kakulangan. Kung pakiramdam niya siya ay mahina, tatawagin kanyang mahina. Hindi dahil iyon ang totoo tungkol sa'yo, kundi dahil iyon ang mahirap tanggapin tungkol sa kanya. Kapag pinagsama ang trauma at projection, nabubuo ang cycle ng pang-aapi. Ang sakit na hindi nahilom ay naipapasa. Ang kahihiyang naranasan ay ipinaparanas sa iba. Ang takot na minsang kinimkim ay nagiging pananakot. Ngunit mahalagang linawin ito. Ang trauma ay paliwanag, hindi ito excuse. Ang pagiging nasaktan ay hindi lisensya para manakit. May mga taong piniling pagalingin ang sugat nila. May mga taong piniling tapusin ang cycle. At may mga taong sa halip na maghilom ay piniling ipasa ang sakit. Kung ikaw ay naging biktima ng pang-aapi, huwag mong akuin ang trauma na hindi sa iyo nagsimula. Hindi mo responsibilidad ayusin ang sugat ng ibang tao. Hindi mo tungkulin intindihin ang bawat dahilan kung bakit kanila sinasaktan. Maaari mong maunawaan ang psychology sa likod nito, pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong tanggapin ang abuso. Sa mas malalim na level, ang pang-aapi ay madalas hindi tungkol sa target. Ito ay tungkol sa hindi kayang harapin ng bully sa loob niya. Kapag hindi niya kayang ayusin ang sarili niyang galit, ilalabas niya ito sa iba. Kapag hindi niya kayang harapin ang sarili niyang kahinaan, hahanap siya ng taong bababaan. Ang cycle na ito ay puputol lamang kapag may isang taong pipili ng awareness kaysa reaction. Kapag may isang taong hindi magpapasa ng sakit sa susunod. Ang ugat ng pang-aapi ay madalas nakatanim sa sugat ng nakaraan. Pero ang pagpili kung magpapagaling o mananakit palalo ay nasa tao pa rin. At kapag naintindihan mo ito, mas malinaw mong makikita ang katotohanan. Hindi ka nila sinasaktan dahil ikaw ang problema. Madalas, ikaw lamang ang naging outlet ng sakit na hindi nila kayang harapin. 8. Ang dark psychology sa likod ng school at workplace bullying. Magkaiba ang lugar, magkaiba ang edad, pero pareho ang laro. Sa school man o sa workplace, may iisang bagay na madalas hindi nakikita ng karamihan. Ang bullying ay hindi lang emosyonal na reaksyon. Madalas, ito ay strategic. Sa tinatawag na dark psychology, may mga taong gumagamit ng manipulation, intimidation, at social control para umangat sa isang grupo. Hindi ito laging pisikal. Mas madalas, ito ay psychological. Sa school, maaaring ito ay panlalait, pagpapahiya sa harap ng iba, o pagbuo ng grupo para i-isolate ang isang tao. Sa workplace naman, maaari itong mangyari sa pamamagitan ng pagkuha ng credit, pagpapakalat ng tsismis, o tahimik na pagsira sa reputasyon. Ang ugat nito ay madalas kapangyarihan. Sa social psychology, may konsepto ng dominance hierarchy. Sa bawat grupo, may natural na pag-aagawan ng posisyon. Ang taong insecure o takot mapag-iwanan ay maaaring gumamit ng bullying bilang shortcut para umangat. Sa halip na paghusayan ng sarili, pipiliin niyang pababain ang iba. May isa pang aspeto ang dark psychology sa ganitong sitwasyon. Ito ay ang paggamit ng social perception. Kapag nasira ang imahe mo sa harap ng grupo, bumababa ang impluwensya mo. At kapag bumaba ang impluwensya mo, mas madali kang kontrolin. Kaya ang ilang bully ay hindi ka direktang aatakihin sa harap mo. Mas pipiliin nilang kontrolin ang narrative. Sila ang unang magsasalita. Sila ang unang magtatanim ng duda. Sila ang unang gagawa ng kwento. Kapag ang grupo ay naniwala, mas lumalakas ang posisyon nila. Sa workplace, may mga pagkakataon na ang bullying ay disguised as authority. Maaaring sabihing bahagi ito ng trabaho o normal na pressure lamang. Pero kapag may pattern ng pangmamaliit, pananakot, o sistematikong pag-isolate, hindi na yon simpleng management style. Isa na itong psychological tactic. Ngunit mahalagang maunawaan ito ng malinaw. Hindi lahat ng conflict ay bullying. Pero ang paulit-ulit na pattern ng pagpapababa sa isang tao para makakuha ng kontrol ay hindi aksidente. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ang unang hakbang ay awareness. Kapag nakikita mo ang pattern, hindi ka na basta-basta magugulat. Mas magiging maingat ka sa reaksyon mo. Mas magiging malinaw ang boundaries mo. Sa school,
maaaring kailanganin ang suporta ng guro o magulang. Sa workplace, maaaring kailanganin ang documentation at tamang proseso. Ang silent awareness ay mahalaga, pero hindi ito nangangahulugang mananatili ka sa sitwasyong nakakasira sa'yo. Ang dark psychology ay gumagana sa dilim. Kapag na-expose ito, humihina ito. Ang school at workplace bullying ay hindi lang tungkol sa personal na galit. Ito ay madalas tungkol sa takot mawalan ng posisyon, mawalan ng impluensya, o mawalan ng kontrol. At kapag nakita mo ang tunay na laro sa likod nito, hindi ka na basta pawn sa board. 9. Paano wasakin ng psychological power ng isang bully? May isang lihim tungkol sa mga bully na bihirang pag-usapan. Ang kapangyarihan nila ay hindi talaga kanila. Pinapahiram lang ito ng reaksyon mo. Sa psychology, ang bullying ay umaasa sa reinforcement. Kapag may response na takot, galit o kahihiyan, mas lalong nauulit ang behavior. Para itong sistema ng reward. Kapag may nakuhang emotional na epekto, pakiramdam ng bully ay nagtagumpay siya. Kaya kung gusto mong wasakin ang psychological power niya, kailangan mong putulin ang source ng reward. Unang hakbang ay emotional control. Hindi ito madaling gawin. Natural ang masaktan o magalit. Pero kapag natutunan mong i-regulate ang emosyon mo, nababawasan ang leverage niya. Kapag hindi niya nakikita ang epekto ng mga salita niya, nagiging mahina ang impact nito sa kanya. Ikalawa ay malinaw na boundaries. Ang bully ay sumusubok ng limit. Kapag walang resistance, tumitindi ang behavior. Ngunit kapag kalmado at diretso mong ipinapakita na may hangganan, nagbabago ang dynamics. Hindi kailangang sumigaw. Hindi kailangang makipagsabayan sa insulto. Ang clarity at firmness ay sapat na mensahe. Ikatlo ay pag-unawa sa pattern. Ang bully ay may routine, may oras, lugar o paraan ng pag-atake. Kapag na-observe mo ito, mas magiging handa ka. Ang awareness ay nagbabawas ng psychological shock. May isa pang mahalagang prinsipyo. Huwag mong i-internalize ang sinasabi niya. Kapag tinanggap mo ang label, doon siya tunay na nananalo. Pero kapag malinaw sa iyo ang identity at halaga mo, ang mga salita niya ay mananatiling opinyon lamang, hindi katotohanan. Sa ilang sitwasyon, ang pinakamalakas na aksyon ay hindi direktang confrontation kundi strategic response. Maaring ito ay paglapit sa authority, pag-document ng pangyayari o paghingi ng suporta. Ang tunay na lakas ay hindi laging personal na laban. Minsan, ito ay matalinong paggamit ng sistema. Ang bully ay lumalakas sa takot, lumalakas sa hiya, lumalakas sa katahimikan na walang boundaries. Kapag pinalitan mo ito ng calm confidence, malinaw na limitasyon at tamang suporta, nawawala ang ilusyon ng kontrol niya. Ang psychological power niya ay nakatayo sa paniniwala mong may kontrol siya sa iyo. Kapag hindi ka na naniniwala roon, nagsisimula siyang humina. Hindi mo kailangang sirain siya bilang tao. Ang kailangan mo lang sirain ay ang sistema ng takot na nagbibigay sa kanya ng lakas. At kapag nagawa mo iyon, hindi ka na niya basta-basta magagalaw. 10. Ang mental game sa likod ng pangungutya at pananakot. Hindi aksidente ang pangungutya. Hindi rin basta emosyon lang ang pananakot. Sa psychology, may mental game na tahimik na nagaganap sa tuwing may taong nanliliit o nananakot ng iba. Isa itong laro ng control, perception at dominance. Kapag may nangungutya, madalas hindi niya layunin na patunayan na tama siya. Ang tunay niyang layunin ay baguhin kung paano mo nakikita ang sarili mo. Kapag nagduda ka sa halaga mo, kapag bumaba ang kumpiyansa mo, mas madali ka niyang maimpluwensyahan. Ito ang tinatawag na psychological positioning. Sa mental game na ito, ang bully ay sinusubukang ilagay ka sa mas mababang posisyon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng biro na may halong insulto, paulit-ulit na pagbanggit ng kahinaan mo, o pananakot na may kasamang social pressure. Kapag natawa ang grupo, tumitibay ang posisyon niya. Kapag natahimik ka sa hiya, pakiramdam niya nanalo siya. May isa pang taktika sa likod ng mental game na ito. Intimidation. Hindi laging pisikal ang pananakot. Minsan, ito ay paraan ng pagsasalita, paraan ng pagtitig, o paraan ng paglapit. Layunin nitong lumikha ng discomfort. Kapag hindi ka komportable, bumababa ang clarity mo. At kapag bumaba ang clarity mo, mas madali kang ma-overpower.
Sa social psychology, ang ganitong behavior ay konektado sa pagnanais na makontrol ang hierarchy ng grupo. Ang bully ay gustong makita ng iba bilang mas mataas. At ang pinakamadaling paraan para umangat ay ang pagtulak sa iba pababa. Pero narito ang mahalagang insight. Ang mental game ay gumagana lamang kapag sumali ka rito nang hindi mo namamalayan. Kapag naniwala ka na mas mababa ka. Kapag tinanggap mo ang label. Kapag hinayaan mong ang boses niya ang maging boses sa loob ng isip mo. Kapag malinaw sa iyo ang identity mo, nababawasan ang epekto ng laro. Kapag kalmado ang isip mo, hindi madaling mabago ang perception mo sa sarili. At kapag hindi ka natitinag, nawawala ang excitement ng bully. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na masasaktan. Tao ka pa rin. Pero may malaking kaibahan ang nasasaktan at nababasag. Ang taong alam ang halaga niya ay maaaring masaktan. Pero hindi basta-basta mababago ang tingin niya sa sarili. Ang pangungutya at pananakot ay hindi tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa paglikha ng ilusyon ng kapangyarihan. At kapag nakita mo ang mental game sa likod nito, hindi ka na basta manlalaro. Ikaw na ang may kontrol sa isip mo. Hindi lahat ng laban ay pisikal. May mga laban na tahimik, may mga laban na nasa isip, at may mga laban na hindi nakikita ng iba. Ang bullying ay hindi lang simpleng salita o kilos. Isa itong mental game. Isang laro ng perception, control, at emotional power. Pero ngayong naiintindihan mo na ang psychology sa likod nito, hindi ka na basta-basta magiging target. Kapag malinaw ang isip mo, mahirap ka nang manipulahin. Kapag buo ang identity mo, mahirap ka nang pababain. At kapag may awareness ka, hindi ka na basta-basta matitinag. Tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Hindi ito nang-aapi. Hindi ito naninira. Ang tunay na lakas ay may kontrol sa sarili. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.